Magandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon. Ang ating pong panauhin ngayong umaga mula sa angkan ng mga public servant at naging local government official sa lalawigan ng Laguna bago po siya naging kinatawan ng unang distrito ng Parañaque City. Sa pagtakbo niya bilang alkalde ng lungsod noong taong 2013, tinalo niya ang noon ay konsehal na si Benjo Bernabe. Ngunit sa halalan sa Mayo, ang tatay naman po nito na si former Florencio June Bernabe, na nakapanayam din natin dito nung nakaraan, ang mainit niyang makakalaban. Magiging totoo kaya ang mga lumabas na resulta ng survey na pabor sa kanya? O mababawi kaya uli ng mga Bernabe ang pwesto na dati nang nasa kanila? Bago natin po kilalanin ang ating panauhin, panoorin niyo muna ito. Champion athlete, successful businessman, dedicated civic leader, at accomplished politician na walang bahid ang track record. Ilan lamang ito sa mga ipinagmamalaking katangian ni incumbent Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Bago mahalal na punong lungsod ng Parañaque, naging senior board member muna siya ng Laguna Province at kalaunan ay naging vice-gobernador ng lalawigan. Nang lumipat ng Parañaque, kumandidato siya at nanalong kinatawan ng unang distrito. Noong 2013 elections, tumakbo siyang alkalde at tinalo si Benjo Bernabe na anak ni former Mayor June Bernabe. Wala namang kumalaban kay Olivares nang muli itong tumakbo para sa ikalawang termino noong 2016. Ngunit ngayong darating na halalan, makakalaban niya sa pwesto si former Mayor Florencio June Bernabe na naging Chief Executive ng Parañaque sa loob ng 9 na taon. Ayon kay Bernabe, nagpasya siyang tumakbo dahil sa mga reklamo at hinaing ng mga Parañaqueño, partikular na sa nararanasan umanong problema sa health services sa lungsod. Ngayon po, halos po laging nirereklamo sa akin ng mga kababayan. Sinasabi na, nako, dadating kami dyan alas 7 ng umaga, alas 3 ng hapon, di pa kami nakikita ng doktor. Minsan walang doktor. Pagkatapos, pag na-confine ka, walang available na gamot. Yung mga ganong problema ba? Na hindi ko nangyayari during your time? Noong my time, we always had medicine. There was always a doctor. Bumaba rin umano ngayong taon ang standing ng lungsod, hindi tulad noong panahon ni Bernabe. As far as the COA report is concerned, we are not one of the top 10 richest cities anymore. Wherein, doon sa panahon ninyo? We were always in number 5, 4. Oo, okay. Almost next to Davao. Sa tanong naman kung kumusta ang panunungkulan ni Mayor Olivares sa opinyon ng dating alkalde, narito ang kanyang sagot. The fact that I'm running, I think I can offer better services. Ngayong umaga, aalamin naman natin ang mga sagot dito ng kasalukuyang punong lungsod at ano-ano ba ang masasabi niyang bentahe kung bakit siya ang dapat na iboto ng mga Parañaqueño. Kagaya po ng aming pinag-aanyay at sinasabi sa inyo, ang amin po ay mailahad at maipakilala sa inyo ang mga kumakandidato para kayo po ang makapagpasya. Mapa-administrasyon, mapa-oposisyon, mapa-independent. Ang sa atin po magkaroon ng bahagi ang ating programa na ang ating mga kababayan ay maging maalam at maging aware sa kung ano ba yung kanilang gagawin sa darating na eleksyon, sa kanilang mga pagpapasya. Kaya ngayong araw po na ito, bigyan natin ng pagkakataong klaruhin naman ang mga isyong sinasabi tungkol po sa kanyang panunungkulan at ano ba ang mga balak pa niyang ipagpatuloy kung sakaling muling mabibigyan ng pagkakataong mahalal bilang alkalde ng Parañaque City. Narito po, re-electionist Mayor Edwin De Leon Olivares.
Salamat po sa pagpapaunlak ninyo at least ay mabigyan naman ng pagkakataon din kayo na makausap ating mga kababayan at marinig po ang inyong position sa iba't ibang mga issue na ibinabato din sa inyo. Unahin ko na po, let's get it straight. Yung pagsasara ng PUP, pinapasara nyo daw po dahil meron kayong sariling eskwelahan ninyo at kayo ay parang nababawasan ng inyong mga enrollees. Gaano katotoo po yan? Wala pong katotohanan po yun na Kuya Daniel. Yung amin pong eskwelahan, yan po yung naitayo po ng aking ama at aking ina. Way back 1976 pa po yan. Yan po yung matagal na isang pribadong eskwelahan po yun. In fact, nung pong pag-upo po natin na bilang alkalde ng lungsod ng Parañaque, way back 2013, at ito po yung aking pangalawang termino, ang binigyan po natin ng pansin, yung edukasyon po natin dito sa lungsod ng Parañaque. Inumpisahan po namin sa basic ed po yan, sa basic ed, na dati po yung ating pong mga barangay po doon, walang kanya-kanyang elementary at high school. Ngayon po, kumpleto na po sila lahat po ng ating barangay po dito, na lahat po sila ay meron po elementary high school, na nilalapit po natin yung mga bata doon po sa kanila po mga eskwelahan sa bawat barangay. Dati po yung high school po namin, yung Parañaque National High School Main, na-picture pa yan sa pinakamaraming estudyante. Yes, More than 25,000 po estudyante. Yung mga bata po lumalabas po ng 11 o'clock ng gabi kasi 3 shift po sila doon dati. At ang ratio po ng estudyante to teacher, pati sa classroom, is 1:80, 1:90. Ngayon wala na po gano'n. 2 shift na lang po doon. Bumaba po yung ating enrollment po doon kasi may mga high school na po sa bawat barangay po sa amin. Tapos yung issue naman po doon po sa college po natin, yung ating PUP, inabutan ko po yun. Inabutan ko po nung past administration po yun. Nakalagay po yun. Hindi Administrasyon nung dati pong alkalde po. Bernabe. Bernabe. Okay. Tinayo po yun 2011. 2011 po yun. At yung po inabutan ko lang po na wala pong sarili pong eskwelahan. Handun po sa parang warehouse po siya. Nasa warehouse lang po siya. Tapos ang ino-offer lang course po noon, diploma course lang. Yung mga 2-year courses lang po siya. 2-year courses. Hindi mga degree courses. Hindi po siya baccalaureate degree. Okay. Ang ginawa po namin, nung kami po nag-assume ng office, nilipat po namin siya sa maayos na paaralan na talagang building po na school, na building. Tapos ginawa po namin, nagkaroon pa po tayo ng mga baccalaureate degree po ngayon. Baccalaureate degree. Dati po, naniningil po sila po ron ng 1.5 para sa city, 1.5 para po sa PUP main. Tinashare. Tinanggal pa po natin yung 1.5 sa city. Okay. Yung 1.5 na napupunta po yun, napupunta pa sa national yon. Pero ngayon po, naipasa na po yung batas na lahat ng state university, wala na pong sinisingil po ron. So totally free na po yung ating PUP. Yung pong ating pong PUP, nakalagay po sa amin pong sa website po namin po yan, kumuha na po na examen yung mga bata noong March 2. So, hindi ho niyo ipapasara? Hindi po ipapasarado po. Okay. Nung March 2, Walang balak ipasara? wala pong balak. Okay. Yung ating pong PCC, yung Parañaque City College, tinayo po natin po yan ng 2014. 2014 po yun, na magko-coexist yung ating PCC, Parañaque City College, at saka yung PUP, Parañaque Campus. Para yung mga bata po at mga gulang, makapili po sila kung saan eskwelahan Papasok. at papasok sila ng koleyo na halos libre makapag-aral po ng bata. So, hindi po isasarado. Sa kadahilanan. So, never po yun na nasa plano na yung closure ng PUP? Wala po. Kasi makita niyo po sa website po namin, yung mga bata po, nag-online enrollment po sila para sa examen po nila. At nung nakaraang March 2, kumuha na po sila na examen for school year 2019, For next year. 2020. Okay. Yan balak pa po ng ating pong lungsod, palaking pa ho natin yung PUP, at the same time, yung ating PCC. At ngayon po, ang ginawa po ng ating syudad, nagpagawa na po ng sariling campus ngayon, yung ating higher education. Kasi dati, kasama lang po siya doon sa basic ed. Kung nandun po yung ating Parañaque Science High School, andun ang Barangay High School po ng Santo Niño, ngayon po, sineparate na po natin po siya, andun po siya ngayon sa sarili po niyang campus ngayon, along Cabias ng Loan, Coastal Road, na magko-coexist po dati ang ating pong PCC, pati po yung ating PUP Parañaque Campus. Bakit daw ho problematic yung inyong mga ospital? At parang ang tagal daw ng serbisyo, maghapon na halos na naghihintay, tapos wala pa daw hong gamot. Ano ho ang katotohanan doon? Yung po yung komentaryo po niya. Yung komentaryo po niya. Alam po ninyo, yung pong programa sa health, kailangan meron pong comprehensive health plan po yan. Comprehensive health plan. So yung pong ating mga barangay health center po natin, inorganize po natin po yan. Kasi yung primary health care po natin, ang uma-attend po dyan, yung health center po natin. So, in-encourage po namin yung mga nanay na nagbubuntis, yung mga senior citizen,
kailangan regular po magpa-check up sa ating health center. Established na po yan. Tapos nagkaroon pa tayo ng clustering na lying in sa mga barangay po natin para ma-decongest po natin yung ating hospital. Okay. So yung primary healthcare po natin, yan po yung primary purpose ng ating health center. Tapos ang ginagawa po natin na Kuya Daniel, nagkakaroon po tayo ng caravan. Regular po yan, every other week. Ang caravan po natin, medical, dental mission. Kasi ang gusto po natin, yung pamahalaan po ang lalapit sa tao. Hindi yung tao ang lalapit po sa pamahalaan para maibaba po natin ang serbisyo. Yung pong aming hospital po, Kuya Daniel, inabutan ko po yan, 20-bed capacity lang. 20-bed capacity. Ang tawag po dati po niyan ay Parañaque Community Hospital. Tapos ginawa po nilang Florencio Bernabe Memorial Hospital. Ginawa po nila sa pangalan po nila po yun. Lagay po nila. Tapos lumaki po yung ating hospital, tapos inamendahan po ng City Council, hindi po ako nag-amenda, City Council po, na yung pong Florencio Medical Memorial Hospital, ginawa na pong hospital ng Parañaque. Okay. Ginawa pong hospital ng Parañaque. From 20 bed, naging 120 bed capacity na po ngayon. 120 bed capacity. Meron na po siyang intensive care unit po doon. May ICU na dati wala po siyang ICU. Ngayon may CT scan na po siya. May dialysis center para po sa ating mga inpatient po natin doon sa hospital po ngayon. At masasabi po natin, kumpleto po yung mga doktor po doon. Kumpleto po ang mga gamot po natin po doon. Pero sa laki po ng population ng ating Luzon, close to 800,000 na po kami, yung po yung nakalagay sa 1st Congressional District. So yung po mga taga 2nd Congressional District po sa amin, doon pa po nagdadala ng pasyente. So talagang congested po yung ating hospital, kahit lumaki na po yung ating hospital, sa laki po ng ating population. So ang ginawa po ng city po ngayon, Kuya Daniel, nag-appropriate po tayo ng pondo na magpatayo pa ng isang hospital. Nakabili na po ang lupa po ang ating city last year, doon po sa 2nd District, doon po sa Doña Soledad, sa Barangay Don Bosco, sa pagitan po ng Moonwalk. Ngayon po tinatayo na po yung ating hospital po doon, yung OSPAR 2. At nasa 4th floor na po siya. Come December, bubuksan po natin yung phase 1 ng 200 bed capacity para ma-decongest po natin yung ating OSPAR 1 para merong additional tayong facility pa ho para sa 2nd District ng hospital dito sa aming Luzon. So yun hong services ninyo doon sa medical at pati na yung mga gamot ay naibibigay naman sa mga mamamayan. Naibibigay po siya. Kasi kumbaga parang a matter of ano lang naman yan claim nung isa, claim nung isa, Opo. pero may mga taong bayan that they have their own experiences doon. Kuya Daniel. Kuya Daniel. Ang ano ko lang po, Kuya Daniel, talaga po sa dami po ng pasyente po doon, na lumaki na po yung ating ospital, malaki pong pinagbago po, hindi pa rin po kayang-kayanin po talaga. Kasi imagine 800,000 population ng ating hospital na lumaki na 120 bed. Paano po natin magkakayanin po yung serbisyo? Kaya nga po ang ginawa po ng ating city, nagpapagawa pa ho ng isang hospital. At lahat po yun, it's city-funded. Hindi po yan under ng Department of Health. Hindi po ng DOH. Yung iba pong mga hospital po sa ibang LGU, under po na DOH. Ito po ay totally 100% funded by the city government. Ngayon ho, ano ang kalagayan ng inyong kabangyaman? Maayos ho ba ang kita ng Parañaque? Kasi parang ang isa din sa mga sinasabi dyan, parang bumaba ang inyong status sa kalagayan ninyo. Dati ay maganda, ngayon ay parang hindi maganda ang status ninyo. Totoo po ba yan? Alam po ninyo, Kuya Daniel, ang isa sa importante po sa bilang Chief Executive, yung fiscal management. Yes. Yung po fiscal management. Pag hindi po maganda po yung status ng pananalapi, palagi ko mahihirapan po tayo maibaba yung mga programa at serbisyo sa taong bayan. Alam po ninyo, nung kami po nag-assume noong 2013, June 30, nagbigay po ng certification po yung aming pong city treasurer po sa akin, yung cash position ng ating city. Doon po sa ating pong cash position na binigay po ng ating city treasurer, na si Treasurer Anton Polmano po, nagbigay po siya ng certification sa amin na tayo po ay meron pong utang o liability sa land bank na inutang po ng past administration na 2 billion pesos. Na 2 billion pesos po yun. Yung 2 billion pesos po yun, nag-allocate po tayo ng 600 million a year para po sa ating debt servicing po sa land bank. So, ang umutang nito Past administration po. So, hindi yung administrasyon Wala po ninyo. kami inutang kahit isang kusing po. Okay. Yung 5 years po natin po, wala po tayong inutang kahit isang kusing. Tapos yung 2 billion pa on top of that, meron pong binigay po ng certification ng ating city treasurer na meron pa tayong 2 billion na utang para mga sa contractor, sa mga suppliers, yung ating due sa mga Maynilad, sa Meralco.
pati po sa ating po real property share ng barangay, 6 na buwan na delay na hindi po naibigay doon sa share ng mga barangay, yung real property tax. Umabot pa po siya ng 2 billion pesos po doon. So matotal, yung inabutan po natin ay 4 billion pesos na sinertify po ng ating city treasurer po yan. Tapos ang nangyari po dyan, yung 4 billion pesos po yan po yung binayaran po natin. Yung binayaran po natin ng ating administration kasi yan po ang ating hinarap na problema. Tapos noong June 30, 2013, pinakuha ko po yung cash position ng ating city, kung magkano yung cash in bank. Binigay naman po ng ating city treasurer 37 million. Yung pong ating cash position, yung pera po natin sa bangko 5 years ago. And tanong ko naman po sa treasurer, magkano naman ang sweldo natin? Every 15 days, every 30 days. And sabi ng treasurer, 70 million a month ang sweldo po natin. So yung ating 37 million, pagkatapos mo ng 15 days, hindi ka na makakasweldo. Alam po ninyo, ang ating city po na nakarecover sa pananalapi. Ngayon po, nagbigay na po ng certification yung land bank. Ito lang January po. Bayad na po tayo sa utang. Wala na pong utang ang lungsod ng Parañaque na hindi po tayo nagtataas ng buwis ang ating lungsod. Efficient of collection lang po at prudent spending ang ginawa ng ating pong bayan. And you have proofs to this dahil Yes. yung sinasabi niyo may certificate. Meron po. Ng, Yung city treasurer po natin po, meron po siya. Kasi siya po nakakaalam po ng record po lahat po. Correct. So far ngayon ay maganda ang standing ninyo sa at wala na kayong utang ngayon. Opo. At bilanggit ko po sa inyo po, Kuya Daniel, ito pong 5 years natin panunungkulan, hindi po umutang kahit isang kusing po ang ating syudad. At nabayaran po yung obligasyon at hindi po tayo nag-underspending na ibigay po sa taong bayan yung mga serbisyong kailangan po ng ating mga kababayan. Tinatagurian na po kayong mini Las Vegas. Apa. At ang sabi ni Bernabe, kung siyang maupo, ay mas aanuhin niya yung sugalan dyan. Do you really want your place to be parang haven po ng mga sugarol? Hindi po eh. Ang akin po dyan yung casino mo, isang component lang po yun. Isang component ng ating, yung ating development at land use ng area po yun. Isang component, hindi po siya na casino lang mabubuhay. Kasi meron po tayong hotel po doon, andun ang ating central business district, handong po yung ating mga commercial area. So yung casino po, isang component lang po yan. Doon po sa total development nung area po nun, that would generate hundreds of thousands of jobs. Pero ayakong pong ma-identify ang ating syudad sa casino, sa sugalan. Hindi po pwede namin gawin po yun. Kaya pong aming pong slogan, Parañaque, the city by the bay. Yung pong aming slogan. Hindi po namin tinawag siyang entertainment city. Hindi po namin siya tinawag ng entertainment city. Yung casino, isang component lang po yan. It should be a family-oriented na lugar po ngayon na meron po tayong commercial, may theme park po tayong gagawin po dyan. Tapos yung ating pong central business district na dyan rin po sa lugar po niyan para po it would generate jobs at the same time revenue para po sa local government. So hindi naman ho ninyo balak na tanggalin yung mga casino dyan? Ay, hindi po. Hindi naman po siya. Kasi po yan, may license po sa PAGCOR po yan. Yes, Hindi po ano po ng city po yon. Ang nagbibigay po ng lisensya po dyan, mismo po ang PAGCOR. Hindi naman nyo pinapahirapan sila sa mga documentations Ay, hindi nila? po. Wala po. Wala po. At gusto ko pong ipaalam po sa inyo kay Daniel na ang city government po wala pong natatanggap po sa gaming industry po dyan. Being the host city. Lahat po yan sa chartered po ng PAGCOR, napupunta po lahat po sa PAGCOR po yan at wala pong share ang ating city doon po sa gaming industry. So pinacheck po namin po yan sa aming mga congressmen na bilang the host city nitong mga kasinong ito kasi it brought up social problem, social obligation. Pagdating sa peace and order, ang magre-react po dyan ang city. Pagdating kapag may sunog, ang magre-react po dyan ang city. Pero wala pong natatanggap po ang city po dyan doon po sa gaming industry, dyan po sa PAGCOR. Kasi doon po sa chartered po nila, yung pong kanilang share, yung ating locator, pati PAGCOR, it's a franchisor-franchisee relation. Hindi po siya PAGCOR operated, yung pong ating pong casino po doon. So ano po ang plano niyo doon? Gusto niyo ba yan na magkaroon ng amyenda dyan at kumita ang... Dapat lang po meron siyang just compensation. Kasi So how do you intend to do through that? congressional act, para ma-amend po yung charter ng PAGCOR po niyan, na kailangan po yung host city, kapag mo may casino, kasi po yung social problem po niyan, yung social obligation natin, responsibility, hindi naman po tatakbo sa national government immediately. Ang magre-react po dyan, yung local government unit.
Mag-i-improve tayo ng yung ating mga fire truck. Mag-i-improve po tayo ng lahat ng ating pong pagdating po sa mobile ng ating police para mag-cope up doon po sa tourism na yon at yung development doon sa specific area. Na kailangan po naman doon sa gaming, at least meron just compensation yung host city. So, nakita nyo na ho ba na marami ng dinalang problema ito sa sosyedad ninyo sa Parañaque, yung pagkakaroon ng casino dyan? One good example po, Kuya Daniel, yung nangyari po sa Resort World. Yes. Nakita po natin sa Pasay nangyari po doon. Noong nagkaroon po tayo ng sunog po doon, nagtuturoan po sila o kung sino bang obligasyon na ito. Ito ba'y obligasyon ng PESA? Ito ba'y obligasyon ng Fire Department, ng LGU? Wala pong ma-identify kung sino po talaga may obligasyon. Kasi ang nangyari po dito, yung po'y PAGCOR, na sa PAGCOR siya, tapos yung facility under PESA pa. O kasi pioneering ng PESA po siya. So, ang nagbigay po ng building permit, yung PESA, hindi po yung local government unit. So, yung pong inaalis, yun ang ating iniiwasan po ngayon dito sa atin. Dito sa ating city, na hindi po mangyari, yun nangyari po doon sa Dehedya, doon po sa Resort World. Pero in terms nung yung inyong mga mamamayan, yung mga constituents po ninyo, paano silang naapektuhan ng pagkakaroon ng casino dyan sa inyo? Wala bang mga maraming naghiwalayan dahil nag-away na sa pera o kaya ay maraming nabangkarote dahil nalulong sa sugal? Basically po, Kuya Daniel, ang nagiging customer dyan, hindi naman tiga Parañaque. Yes. Oo, majority po dyan, marami pong turista. Okay. Mga foreign tourists po, ang marami po dyan. Siguro yung portion lang po ng mga iba, siguro yung mga naglalaro ng mga, ano ba tawag ko, Kuya Daniel? Slot machine. Slot machine. Kasi di po ako nagpupunta po doon eh. Opo, yung slot machine. Pero yung mga high roller po yan, hindi po yan mga tiga Parañaque. At basically, mga turista po yan. Yung po yung ino-operate ng mga junket. Ng mga junket po yan. Pero ang maganda po dyan, meron po kaming ordinansa, Kuya Daniel, na yung pong 40% na lahat na magtatabaho doon should be in Parañaque. Meron po kaming order. Yung pong mga empleyado. Empleyado po siya. Na yung pong pinai-implement po namin po dyan, na within the Parañaque jurisdiction, meron po kami city ordinance through our PESO, yung Public Employment Service Office, in connection sa ating BPLO, yung Business Permit License Office po natin, na kino-comply po natin yung city ordinance na dapat at least 40% na magtatrabaho dito, tiga Parañaque. So it generates jobs. So marami pong trabaho po tayong naibigay sa ating mga kababayan. Ay, medyo may problema daw kayo sa drugs sa Parañaque. I don't think so. Hindi po. Hindi po. Ang amin pong paglaban po sa drugs, talaga pong pinag-iigting po namin po yan sa amin pong kapulisan po natin. At inorganize po natin yung ating Barangay Anti-Drug Council sa bawat barangay po natin. Tapos sa lahat po na school, may SADC po tayo, yung ating pong Student Anti-Drug Council. Tuloy-tuloy po ang ating education, tuloy-tuloy po yung ating pong paglaban dito sa pinagbabawal na gamot. You're an athlete as Yes. well. Ano ho ang program ninyo sa mga kabataan ninyo doon para sa mga sports program Yes. na nila? Or yung kaya nga ay magkaroon sila ng inclination sa larangan ng sports? Lumaki po ako na tenista po ako eh. Mula since I was a child, kasama po ako sa Philippine team sa national team po dati. Nung kabataan ko po yung Kuya Daniel. Tapos nag-serve din po akong 7 taon na presidente ng Philippine Lawn Tennis Association. So, ang importante po, Kuya Daniel, yung ating grassroots development. Yung grassroots development. So, yan po ay kino-coordinate ko sa ating barangay para po sa ating mga atleta. Tapos every summer, December, meron po tayong summer training ng mga bata po dyan. Tapos continuous po yung ating pong intramurals at sports fest sa lahat ng ating barangay. Pera pa yung ating pong mga school base. Ang ating school base po, nagpa-participate tayo sa Batang Pinoy, yung ating regional competition ng ating DepEd, pati po sa National Capital Region. In fact po, yung huling National Capital Region, marami po tayong gold medal na nakuha po na lungsod ng Parañaque. At ang ginawa rin po natin dito, hindi lang public school, pati yung private school po natin, sinama mo natin po dyan, that would represent the city of Parañaque. Yung kaso ninyo ng plunder and graft complaint, ano mo bang status nito? Dahil nagbigay daw kayo ng 500 million tax credit discount dun sa gumawa ng mga building sa Asiana. Okay. Ano na ho ang status nun? Ano po yan eh? Yan po yung final po nila na complaint. Ano ba nag-file ho niyan? Meron pong particular yung pangalan na Bernardo eh. Nag-file mo niyan eh. Yung Hindi naman Bernabe. Hindi po, Bernardo po. Bernardo, po. oo. Opo. Bernardo po. Yung po yung dating kagawad po yun. Yung kagawad po. Pero Kakampi ho ng Bernabe. hindi ko Hindi naman. Kuya Daniel, yung dating kagawad po siya ng Barangay San Dionisio, pero hindi po siya elected
na kagawad. Okay. Appointed siya. Okay. Namatay po yung kagawad nung time po nung past administration, siya po yung pinalit. Okay. Yung pong past administration, nag-appoint sa kanya. Ah, Hindi ko alam kung kakampi po niya, pero siya po nag-appoint sa Hindi, kanya. hindi naman siguro i-appoint yung Yeah, kalaban. at kay, diba? Opo. Kasi siya po nag-appoint eh. So he was never elected as kagawad. Nung namatay po isang kagawad, siya po yung nag-appoint sa kanya. Nung time po So niya. you're saying na politically motivated yung pagkakasampa sa Palagay inyo ko po, ng graft? kasi nagtatama na hindi naman siya elected, tapos may nag-appoint sa kanya, tapos may nag-file dito po sa plunder na ito. Pero Pero hindi, ang tanong ho doon, totoo ba? Kasi kahit na sino Apo. nag-file, Yes. kalaban ninyo, Tama po kung siya. hindi ano lang, ang point ho doon is, Apo. totoo ba sinasabi nila? O, Kuya Daniel, yung pong aming compromise agreement, dumaan po sa Supreme Court. Dumaan po sa Supreme Meron pong final resolution ng Supreme Court na advantageous sa City of Parañaque with finality. Meron pong mismo binigay po sa amin, may judgment of entry pong binigay ng Supreme Court na yung case pong yon sa plunder at saka yung pong ating pong compromise agreement is advantageous for the City of Parañaque. Pero Mismo hindi- pong Supreme Court ruling po. Pero hindi pa dinidismiss ng ombudsman yung kaso nyo. Opo. Hindi pa, ongoing pa po siya. Wala pa akong natatanggap ng dismissal. Pero yung yung pinaka-highest na opinion, highest resolution, binigay na po ng Supreme Court. At yung pong in-attach po namin doon sa aming petition na sagot doon po sa Ombudsman. Kasi mismong nag-execute po ang Supreme Court na yung pong compromise agreement na ginawa ng City Government of Parañaque na dumaan po sa City Council po yun. Dumaan po sa City Council is very advantageous for the City of Parañaque. Supreme Court ruling po mismo. Kasi ang lundo lang naman doon, parang kung ito ay naging disadvantageous para doon sa gobyerno. Tama po siya. Kaya parang kayo kakasuhan ng... Pero tingin ko po, Kuya Daniel, kung meron pong Supreme Court na resolution, Yes, ano pa ho ba ang highest order po natin dito sa ating republika natin? na nagde-determine na advantageous naman yon. Meron po siya. Pwede po namin kayong bigyan ng kopya noon, Kuya Daniel, yung mismong ginawang resolution ng Supreme Court na yung compromise agreement between the City Government of Parañaque pati po sa Wenceslao Company na group nila ay binigyan po ng favorable resolution ng Supreme Court that is legal, tender, and advantageous for the City of Parañaque. So contrary to the claim that it is disadvantageous. Meron pong resolution pong Supreme Court po eh. Meron po siyang resolution and judgment with finality. Okay. So yung pong appeal nung si Mr. Bernardo, dinismiss po ng Supreme Court. Na hindi na po i-entertainin po ng Supreme Court dahil po meron na po silang Finality decision na rin. na at finality at may decision po ang ating Supreme Court. Pero hindi ho kayo kumita ron. Advantageous po sa city. So kumita kayo. Advantageous po sa city. Ang city po pabor sa city, hindi po ako. City, advantage At sa least city. city. Yes, sa city po. Kumita advantage. yung city. Opo, advantage sa city. Kasi kayo yung po, ho, wala. Wala po. Dahil, Wala naman nagpa... kasi may ano sa resolution inyo. po kayo, Daniel, ng Supreme Court eh. Mahirap na po natin pangunahan ng Supreme Court. Pero alam mo, may isang ganyan sabi, Mayor, may parang yung bulong, may 200 ka dito. Mga ganun. Wala po. At saka po yun na, Kuya Daniel, dumaan po yun sa proseso na ang nagbigay po ng nag-ratify nung compromise agreement, ang City Council po natin po. Hawak no? nyo din naman yung council. Din. Opo. Pero kung ano po yung tama, kaya pinadaan po natin sa Supreme Court na very advantageous. Kasi mula po nang ginawa po namin po doon, dumami na po yung mga building po natin. Oo. Kasi ang dati po, nagkakasuhan po sila, may kaso. Kaya ang city dapat, very friendly dapat mga sa investor. Ngayon, makikita po natin, in 5 years time, magbubukas na po yung pinakamalaking Ayala po sa amin sa lugar po sa Asiana. Yung po yung the biggest Ayala Mall commercial center sa buong Pilipinas. Doon po along Macapagal Avenue. Kung hindi po kami naging business friendly, palagi ko po yung mga establishment po doon, magsha-shy away. Kasi isa din sa allegation sa inyo yun, na pinapahirapan nyo yung Ay, mga wala po. investors. Wala pong katotohanan po yun. Kasi makikita po natin, yung budget po ng city po natin na inabutan ko po ng 3 billion. Ngayon po na hindi na-realize. Ngayon po, ang budget po ng general fund po natin ngayon, nasa 7.8 billion pesos. Yung pong general. Nag-times 3 po yung budget po natin ng ating city compare nung past administration po siya. Kung hindi po tayo business friendly, hindi po papasok yung mga namumuhunan po dito para maglagay po ng investment. Kasi lahat po kami LGU sa Metro Manila, magko-competitor po kami. Oo. Kung maganda po yung initiative ng isang LGU, doon po sa kanila pupunta. Pag hindi po magandang initiative po nating city, hindi pupunta. Pero makikita po natin yung registered business po namin, from 18,000, naging 25,000 na po ang aming registered business sa aming business BPLO. Pero ang roots po ba ninyo saan talaga? Apo.
ang father ko po, pinanganak po sa San Pedro, Laguna. Oo. Ang mother ko po, pinanganak po sa Parañaque. Pero Opo, yung mga kayo dati, tumakbo kayo dati sa Laguna. Opo, ako po pinanganak po mismo sa Parañaque po ako pinanganak. Doon po ako lumaki, doon po sa Parañaque. Pero ako po, mapalad po ako na nakapagsilbi sa Laguna. Kahit hindi po ako lumaki po doon. Kasi dito po talaga po ako sa Parañaque. Kasi ang father ko po, naging mayor din ng Parañaque. Yes, correct. Naging mayor po siya. Di ba incumbent, ano siya? Barangay captain po siya. Opo, barangay captain po siya. Nung pong time po ni Joelina po, ni Governor Joelina, naghahanap po si Governor Puno ng mga bata na makakasama po niya sa administration. Napakapalad ko naman. Ako yung napili po. Sabi ko nga kay Governor Joelina, hindi ako tiga Laguna, tiga Parañaque ko. Kasi ang father ko, nag-serve as mayor in Parañaque. At doon po ako lumaki. Pero pwede namang pareho nyo i-claim yun na taga Laguna din kayo, taga Parañaque din kayo. But ang pagaya ko, halimbawa, taga Bulacan din ako, pero taga Quezon City din Totoo ako. po yun. Kaya lang minsan, you have to choose as well, di ba? Parang, saan ba ako? But why did you choose Parañaque over Laguna? Kasi pwede din pa kayong sa Laguna. Kasi bayan naman din ninyo yan no doubt. Tayo may mga probinsya tayo, meron tayong mga lugar-lugar. Kaya lang, why did you choose Parañaque over the other? Kasi nakapanungkulan na kayo sa Laguna Yes, yun po yung aking my younger age po. Yes, yes. I was 35. Bakit naman ayaw nyo na doon sa inyong mga panahon ng heydays? During my younger age po, nung 35 years old po, nabanggit ko po sa inyo kay Daniel, ako po yung napili po ni Governor Joelina. Nag-ano kayo? Sino po makakahindi po sa isang gobernador, correct. na naging senador, naging Metro Manila Commission Governor ng Metro Manila, na it is my honor na ako po yung mapili po niya na makasama po doon sa lineup. Yes. At nung po ako yung napasama sa lineup, hindi ko pa kakilala po lahat ng pong mga kapitan doon, kagawad doon. Kasi dito po ako active sa father ko po. Kasi tumutulong po ako sa father ko doon sa kanyang candidacy kapag tumatakbo siya ng mayor. Pero luckily, ako po yung napagbigyan na mag-serve sa Laguna and I was elected on my first term as board member, as senior board member. Ako po yung senior board member and the following election, I was elected as vice governor of the province of Laguna. Tapos noong 2010, kami po yung nag-usap ng aking pamilya. Tapos ang father ko mag-retire na po sa city politics. Nag-usap po kami na it's about time naman na dito naman ako mag-serve. Dito po sa akin kung saan po ako pinanganak. So it was a family decision Yes. dito ka na naman dahil dito ka naman talaga. Dito po ako talaga. Kaya po ako... Pero ano po ninyo? Kasi ngayon may comparison na kayo, kapanungkulan na kayo Parañaque. Saan mas Sa akin po, parehong fulfilling po siya. Very fulfilling po ang parehong pong trabaho po. Pero iba po mas challenging dito sa Parañaque. Iba lang po yung aking trabaho po ngayon. Kasi doon po nung ako'y board member, legislator po yan. Okay. Tigagawa po ng batas, tigagawa ng ordinansa, tiga-approve ng mga ordinansa po all over the province. Tapos yung Vice Gov doon? Vice Gov as presiding officer po ako, as presiding officer, wala po siyang executive function. Wala siyang executive function. Pero you could have run as well doon sa Laguna as executive din. Yes. Kaya lang, mas okay dito sa Parañaque. Opo. Yun po yung isa family decision na dito naman po ako mag-serve sa akin. Tapos yung executive department as mayor po, very fulfilling po siya. Kasi makikita mo yung natutulungan po, yung progreso, at saka yung development ng syudad. Very fulfilling. Anong iba mo sa tatay mo? Apo. Parang kasi minsan gano'n lagi. Parang we live in the shadow of our parents. Yes. Pero ikaw, anong iba mo? Parang alam nyo kay Daniel, si father ko siguro kung hindi maganda po yung pinunla niya, wala pong maniniwala po sa akin. Kasi sabi nga nila, kung anong naitanim, yun po ang pupunlain. Yung father ko, makikita po natin po nung naging mayor po siya, nagtrabaho po siya talaga. 4 o'clock in the morning, nasa kalsada na po siya. So, parang sinasabi nyo din like father, like son. Ganun po. Kasi, parang sinasabi nyo ba na kung paano natalo yung anak ni Bernabe, matatalo rin siya ngayon? Hindi ko naman po binabanggit kay Daniel yun. Kasi... Nabanggit ko lang like father, like son. Kasi kay Daniel, kasi kapag hindi po maganda ipinakita ng ama, palagay ko po wala pong maniniwala po sa akin. Opo, walang maniniwala po sa kaya hindi naniwala sa anak nung nakaraan. Siguro yun yung mga tao po magde-decide po nun. Yung mga tao po magde-decide. Pero kung maganda po pinula ng magulang po ninyo, ang makikinabang po talaga yung susunod na henerasyon. At sa pag-ikot ko po sa buong Parañaque po, wala po silang sinabing masama sa aking ama. Ginampanan po niya ang trabaho niya bilang alkalde. At tinutuloy po natin yung magandang imahen na
na inumpisahan po na aking ama rito. No, magandang imahe ho ba yung sabi daw niya, walang demolition? Bakit daw yung mga taga-tambo, dinimolish yung tirahan nila? Wala po kami dinidemolish. Pero na lang po na magkaroon po ng arrangement yung may-ari na lupa at saka yung nakatira po doon. Kasi meron po silang pag-uusap po doon. Yung po tinatawag po nating self-demolition. Okay. Yung po yung self-demolition. So hindi kayo may kinalaman doon? Wala po yun. Oo. Yung dinala daw sa Laguna at Cavite, hindi kayong... Yan po yung nasa ating mga danger zone. Yan Yung po yung nasa tabing river ilog. po yun. Opo. Na hindi naman talaga dapat doon. At saka alam naman yun, may mandamos tayo sa Supreme Court na lahat ng local government agency. So kayo nagdala po sa Cavite? Kami po nag-ayos po, no? Sa Laguna? Wala po sa Laguna. Cavite po siya. Cavite. Sa Wala Cavite. ho bang mga... Kasi kayo parang pinag-uusapan na din po yung parang doon mismo din inire-relocate sa ano parang in Meron city, po kami ano? in city po. May in city po kami relocation po. Dito po Ngayon po meron na kayong... almost 1,000 na po nailipat po namin. Ba't po hindi doon ho sa sila amin. doon nadala? Hindi po namin kakayanin sa laki po ng Marami problema. na, Kasi po ang scarcity ng lupa po sa Metro Manila, Correct, hindi po ganun kadami ang lupa po natin, bakante lote. Pero in our part, nag-allocate po kami ng 4 hectares na lupa para sa 1,000 ng mga ating mga nakatira sa danger zone. At nakatira na po doon na may 600 to 700 families po doon. Tapos yung pong iba po natin na hindi po kaya ng in-city, nag-coordinate po tayo sa NHA po natin po dyan na magkaroon po sila ng magandang relocation at financial assistance doon po sa ating na-relocate. Pero majority po doon, 90%, nakatira po yun doon sa danger zone. Kaya po kapag bumabagyo, linilipat po namin sa staging area po yun. Ngayon, wala na po kami linilipat. So okay na po, malinis na yun. Ano? Meron na lang po kaming natirang mga 20% na lang. Kasi kami nag-assume 8,000 po yan eh. Pinasensus ko po yan. Yung Pero nakatira. mga taal-hubang taga... Matagal na po sila po dyan. Matagal na po sila po doon. Paranakenyo talaga sila. Taga-Paranaque po siya. Kasi yan po yung nangyayari pong extended family. Yung po mga nakatira sa existing na malapit po sa ilog, pag po nagkaroon ng pamilya, mag-extend po sila po doon. So ngayon, lahat po na sa ilog natin, klaro na. Meron pa silang mga ilang family pa na ililipat po namin na in-city at meron po In-city off-city. na po yun? May in-city tsaka may off-city po. Uulitin ko po, Kuya Daniel, gusto ko po lahat po sila dito po sa lungsod ng Parañaque. Hindi lang po kakayanin i-accommodate. dahil po sa scarcity po ng lupa po sa Metro Manila. Hindi lang po sa Parañaque, kung hindi sa buong Metro Manila. Pero yung in-city nyo po, ano ba mga high-rise na po yan? Ano po siya? Doon po siya sa flight line ng aeroplano po siya. Sa flight line. So, 2-story lang po siya. Ginawa po namin 2-story. Kasi yun po yung maximum na height clearance po Dun sa doon. lugar, Sa lugar pong yun. Kaya 2-story po siya. Isang dwelling family sa baba, isang dwelling family po doon sa taas. Pero ano po ito? Mismong ang Parañaque City Government ang meron pong nagsasubsidize. yes. Hindi po yan national housing? Hindi po. Ang city po doon ang nag-provide po na lupa. Ang bumili po na lupa po doon, pati yung land development, pati utilities, yung Maynila, nag-coordinate sa Maynila, at pati sa Meralco po doon. Yung housing component po, nag-partner po tayo sa Gawad Kalinga, Okay. nag-partner po tayo sa Habitat, nag-partner po tayo sa Rotary. Yung po ay combination po ng NGOs at people's organization na nagtulong-tulong to have an ideal community. Ay, ano po yun? May plano ba kayong, wala ba kayong plano maggawa ng mga high-rise na mga parang, kasi yung mga in-city relocation? Yes, meron din po kami plano po dyan, ganon. Pero yung pong problema po namin, Kuya Daniel, yung lupa po talaga. Yan po ang isang malaking problema po natin. Yung availability ng lupa sa Parañaque at sa buong Metro Manila. Kaya nung kami po yung nag-usap po nung tungkol po sa Manila Bay Rehabilitation, pati po yun din po ang sigaw ng mga mayor po, yung scarcity ng lupa within Metro Manila. Magre-reclaim na nga Maynila daw Opo, uli dadaan po yun sa proseso po yan. Sabi, approve na daw yung reclamation ng Maynila. Sabi ni Bagaching sa akin eh. Opo, pero kukuha po sila ng ECC na sa DNR. Meron na daw, sabi ni Erap eh. Yung pumalaman natin kay Secretary Simato. But how would that complement yung sa inyo? Meron bang epekto yun sa inyo? Yung mga nearby na Wala naman po siya. Wala naman po siya. Dito po sa amin. Wala kayong ano Kasi na bago po dumating po ng Parañaque sa amin, dadaan pa ng Pasay eh. Oo. Hindi po kami contiguous doon po sa dagat ng Manila Bay, papuntang Manila going to Parañaque. Kayo ho ba, walang ibang pwedeng pag-usugan para makakagaya ng mga reclamation? Meron na kami ganun? existing na po ngayon eh. Ito pong ating Asiana development na ito. Yes. Isa 800 hectare property po nito. At ito po yung aming full blast na development na nangyayari po sa atin. Kung makikita po nila po, Kuya Daniel, pagbaba nyo po ng Skyway, going to Makapagal,
yung pong mga crane, ang daming crane po natin po doon. Lahat po ng development, andun po siya. Hindi lang po siya casino. Hindi lang siya integrated resort. Yung pong aming Central Business District, andun po sila. Yung ating pong mall na napakalaking commercial center na binanggit ko kanina, andun din po siya. Yung po siya, yung total master plan. Kaya ulitin ko po sa inyo, yung area pong yun, hindi siya po pwedeng plain casino. Isa total family-oriented yung lugar po. So ano ang gusto niyong tapusin? Kung maluklok kayo ulit, parang ano ba mga nakabitin ninyo na kailangan niyo pa ng another term Yes. to finish all those things? Una-una po yung ating pang isang hospital sa 2nd District. Okay. Ongoing na po yung ating construction Ano po. ba timeline nun? December po, bubuksan po natin yung Of phase this- 1. of this year? Yes. Nasa 4th floor na po siya. Ang completion po, Bali, abuti pa tayo sa another year. okay. Another so year. 2020 po tayo doon. Pero ito pong December, i-operate po natin po yan. Yung 200 bed capacity po yan. Na, Ma-open na po yung 200 bed. hindi po. Partial lang po. Yung phase 1 lang po So, yan. yung phase 1, ilang Mga beds? 80 po yun? beds. Mga 80 beds po Oh, ang not phase bad 1 po kasi natin. 80 beds. Kasi ang gusto po natin, Kuya Daniel, hindi siya matapos buo kaagad. Kasi kapag tinapos yun, it would take time. Abuti ka ng 2-3 taon, ba't hindi natin i-operate phase by phase? Parang partial occupancy muna. Mapakinabangan na ng taong bayan immediately. Oo. Ganyan din po ang ginawa natin sa OSPAR 1. Na pinace po natin po siya hanggang matapos yung buong building para immediately napapakinabangan po ng taong bayan. Kasi kung tatapusin po natin, abuti tayo ng 3 Correct, taon, correct. 4 years. Mas bago pa kinabangan lahat. Tama po At yan. least partially, you can Napapakinabangan make use of ng it taong already. bayan. Hindi lang din po yun. Gusto din nating matapos po yung ating permanent campus ng ating pamantasan. Yung ating PUP campus. Kasi Okay. nasa phase 1 na rin po tayo. So, instead na, contrary to the Yeah. issue na isasara, ay nagdadagdag kayo ng Precisely. building. Ay, kurso ho, magdadagdag. Ay, ba? magdadagdag po. Ang balak po natin dito, magdagdag pa po tayo ng mga engineering courses po dito. Engineering courses, tsaka medical courses po. Tapos eventually po, magkaroon po tayo ng masteral. Yun po ang yung aking pong goal. Well, ang immediate ngayon is yung building. Yes. Oo. Tapos na po yung phase 1. Tapos na po siya. Okay. Yun na pong phase 2 nandong ginagawa po ngayon. Ilan ho ang kaya accommodate ng mga estudyante natin ngayon? Kapag natapos po yung agang phase 2 po natin, abutin po ng 5,000 estudyante. And presently, ilan na po? Ngayon po, meron po tayong enrollment na 1,000 sa PUP, Parañaque Campus. Oo. Meron po tayo sa PCC po ngayon na may git pong 600. Ang laki ng population yun eh, no? Apo, You're malaki getting closer to 1 million. 800,000 po kami sa bago po nating Philippine Statistic Authority. Kailangan nyo na nang mag-adjust na naman doon sa ganun. Dahil, Yeah. At saka po kay Daniel ngayon, dalawa na yung policy ng pagpipilian. Ah. Isang pamantasan, yung ating PCC na eventually magiging pamantasan ng lungsod ng Parañaque at yung PUP Parañaque Campus. So yung bata po ngayon, may choice po ngayon Oo. para po sa kanyang Puro pag-aaral. libre naman lahat Libre yan. po eh, no? siya. So, Wala po. Totally, walang bayad. Subsidized po ng city po yun. Pati po yung PUP Parañaque Campus po yan, it is totally subsidized by the city. Ano ang subsidy naman nyo? Kasama ho ba sa subsidy ninyo yung mga allowances and all? Gano'n? O yun lang mga Meron po matrikula? kaming scholarship na binibigay sa college po na 10,000. But they have to apply for that. Kasi meron pong grade So requirement yung po mga yun. qualified na? Yes, may grade binibigay requirement na po yun. May grade requirement po siya. At may gitna pong 5,000 po every year ang aming scholar po na binibigyan po natin. marami na. 5,000 po. Ang scholars nyo? Yes, sa college po yun. Sa College. college po. Sa bagay, yung mga high school, Libre elementary, naman wala po naman lahat. talaga yan. Libre po siya lahat. Pagbabalik po natin, ibigyan natin pagkakataon yung ating mga taga-Parañaque na siya naman hong makipag-ugnayan sa inyo at malaman yung madinig yun yung kanilang mga pwede yan. gustong iparating sa inyo at marinig nila sa inyo kung ano yung maaari pang planong hinahanap po nila. Sa pagbabalik natin programa, ang Bawal ang Pikon! Ito po ang programa, ang Bawal ang Pikon! Sama pa rin po natin ang ating pong re-electionist ng Parañaque City, Mayor Edwin Olivares. Narito po yung ilan sa ating mga kababayan niya sa barangay BF Homes, Parañaque City. Si Mark Niel Guanzon. Magandang umaga sa inyo dyan sa barangay BF. Nandito po si Mayor. Ano ba ang gusto ninyong malaman mula sa kanya?
Good morning po Kuya Daniel at kay Mayor Edwin Olivares. Gaano po kahanda ang ating lungsod sa mga kalamidad na posibleng tumama sa ating bansa at paano po natin masisiguradong zero casualties sa ating pong lugar? Apo. Disaster preparedness Yes, ito. opo. Kuya Daniel, ang city po nag-establish po ng isang opisina. Ito yung tinatawag ng Disaster Risk Reduction Management Office. Okay. At makikita po natin po itong ating center na ito, strategically located along Sukat Road, sa pagitan po ng Barangay BF at Barangay San Isidro. Doon po sa tabi na po malapit po sa Silverio Compound. Makikita po natin, napadali po siyang mag-response either sa first at saka second district po natin. Tapos, kompleto na po tayo sa mga gamit po dito, yung ating rescue vehicle, kompleto ang ating mga tools, at in-empower rin po natin ang lahat po ng ating barangay na magkaroon po sila ng tinatawag na pre-plan pagdating po sa disaster ng ating lungsod. Evacuation plan. Yes, evacuation, lahat po siya. Either typhoon po yan, either sa sunog, o either itong big one na ito. Luckily po, yung ating big one, ang Parañaque po wala pong fault line. Pero kailangan lang, ready lang po tayo doon sa effect, doon sa ating nearby city para po sa fault line. Pero 100% na po naka-ready, pati po yung ating mga barangay, pati po ang ating city to respond immediately. Ano ho bang status ng funding ninyo doon sa mga rescue groups natin doon? At pati yung mga rescue equipment po ninyo? Ay, kompleto po siya ngayon ang ating mga equipment po lahat natin. At bilanggit ko po sa inyo, Kuya Daniel, pati po yung barangay in-empower po natin. Kasi immediately, So sila may mga... may gamit na po sila lahat po doon. At educated na po sila. Na-train na rin po natin yung mga personnel. Kasi ang immediately makakapag-response sa disaster, barangay po talaga. Correct. Ang city po, auxiliary. Auxiliary. Kaya in-empower po natin barangay, tapos ang city, meron din po tayong auxiliary group to response dito sa ating mga calamity at sa ating pong disaster sa Well, Luzon. that's one thing that we are doing dito po sa UNTV. Tulungan namin yung sa mga barangay na matrain sila. Kasi nga sila yung mga First hand po sila. responder Sila doon po yung first responder po natin. sa lugar na yun. Apo. O yan, so far, alam nyo, talagang mahirap paghandaan yan dahil hindi mo rin alam kung gaano kalakas ang tama, kung paano. Tapos aside from that, Kuya Daniel, meron po tayong isang opisina rin, yung ating HEMS, yung Health Emergency Management Services. Pag yung ating mga vehicular, may tumatawag na kailangan na ambulansya, meron po nagre-response po sa kanila po doon. Yan yung pong particular na office, yung ating HEMS, na mga medical practitioner po ito na ready mag-response sa first aid na pangangailangan ng aming mga constituent. That's good. Okay po, ito naman ang Parañaque City sa Santo Niño. Magandang umaga sa inyo dyan sa Santo Niño. Ano naman po ang makipaglilingkod natin? Tuloy kayo. Good morning po, Kuya Daniel at kay Mayor Olivares. Kailan po kaya magkakapangil ang batas gaya ng open muffler, smoking ban, mga galang aso, at iba pa na nagbibigay panganib sa mga tao at polusyon sa kapaligiran sa ating syudad? Pangil. Ibig sabihin ba, hindi ba nyo na ipapatupad ng maayos yung... Kasi palo ako dun sa smoking ban Yes. Kasi yan ho, isa sa mga kampanya ko na kung gusto mo magpakamatay talaga, huwag ka na magdamay. O kaya lang, marami ho kasi na gano'n. Not for anything else, pero naipapatupad po ba ng maayos yun? Kasi parang sinasabi nila, pati yung open muffler daw. Paano ho bang, saan ba tayo nagkukulang doon, Mayor? Yung po sa smoking po natin, pinai-implement po natin po yan, yung ating mismong health office po natin, na meron lang po tayo mga smoking designated. Pinapenalize po natin po yun. Pinapenalize po natin based doon sa penal clause doon po sa ating ordinansa. Ibig sabihin kasi, pagpunta ko ng Parañaque, dapat walang makita nagsisigarilyo sa public. May designated lang. Kaya po, ibig sabihin sa public inuhuli po natin ang po designated place po ninyo na smoke chamber, ano ho yung... May specific po siya na nakahiwalay po talaga kasi minsan yung kanilang smoke chamber nasa loob ng restaurant, pag binuksan mo din na gano'n, andun din, pasok din usok. Ito hindi gano'n. Hindi po. At pina-implement po natin through our BPLO that they have to comply. Sino nang uhuli dun sa mga pag nasa kali? Meron nung gano'n, pag nasa kali, nagsisigarilyo pa rin kahit na bawal. Ang dineputize po natin rin po dyan yung ating health office. Meron naman personal health office? Meron po tayo. Umiikot din po doon. Sapat naman ho. Meron naman. Pero hindi rin Dami nyo, sufficient rin po yun. 800,000 kayo. Pero may coordinate din po kami sa barangay.
Okay. Dine-deputize po natin ang barangay rin po. Minsan yung mga barangay tanod na nagsisigarilyo eh. Yun po ating kailangan na sumunod po sila. Kasi kami po nagpapatupad ng batas. Correct. Kailangan kami modelo para sa taong bayan. So magkano ho ba penalty nung... Hindi lang po ko private po doon sa specific na amount. Pero kung ano po nakalagay po sa ordinance po doon, we penalize them. yun yung mga sinasabing open muffler, yung mga environment hazard. Apo, yung ating sendo naman po in charge po doon. Meron tayong City Environment Natural Resources Officer na mga inspector po. Tapos coordinate po niya sa ating Traffic Management Office para doon sa mga open muffler. Kasi meron siyang inaano na DCC yun eh. May tinatawag po sila po doon eh. Na yung pong exhaust natin yun, pag lumampas po sila po inuhuli at pinapenalize po natin. Kayo po ba, meron ba kayong mga special na traffic laws dun sa inyong lugar na medyo pag pumasok, parang dito, di ba, Mandaluyong. Nandito ka, pagdating Mandaluyong, bawal angkas dito, baba ka muna. Doon tayo sa kabila. Ganun. Meron ba kayo mga ganun? Sa amin po, ang aming implementation sa amin para ma-augment po natin yung traffic po sa atin, yung color coding po natin. So, meron po kaming color May coding po sarili kayong... Apo, ang color coding po namin sa umaga is 6 to 9 at 4 to 7 o'clock ng gabi po. Meron po kaming window na 9 to 4. Okay. Yung ating color coding. Para naman magamit naman yung Ano ang sasakyan. kaibahan po nung coding nyo sa coding ng MMDA? Halos the same po kami doon. Halos the same. Hindi ko lang alam yung oras. Kas kami, 7 to 9 po kami. May window kami ng 9 to 4. Okay. Ang Paranaque po is 9 to 4. May window po kami. Sa color coding, pati po ang track band. Pero pareho din po yan, yung numbering. Ganun din po. 1, 2, Monday. 3, 4, Tuesday, the same. Para unitize po tayo sa buong Metro Manila po. Para kasi paglipat nyo ng ibang city at ibang color coding, hindi mahirapan naman po yung tao. Kaya nga po ganun nangyayari. Oo, nahirapan. Di kasi kayo nag-uusap-usap mga meron lang mayor yung oras minsan, lang. Meron 1 hour na different. Yun lang. Yun lang yung oras. Mas naaga lang sa inyo. Yes, yung ganun po sa amin. May oras lang po siya. Pati po yung track ban po namin, pina-implement po namin po yung track ban. Pero hindi pwede kaming total track ban. Kasi may window din po kami ng 9 to 4. Dahil po yung amin pong city within the airport. So yung mga logistic po natin, yung mga brokerage po natin, yung mga nagdi-deliver ng fuel sa airport, yung may window po lahat po yun. May window po siya. Kasi titingnan po natin yung economic ng city po namin para hindi naman maapektuhan yung kanilang hanap buhay sa kanila. Okay, ano ba ho ang problema ninyo na nakikita? Hindi ba, asan yung mga kausap natin na wala? Hello? Hindi ho ba nakikita nyong ipinapatupad? Nagtutulog-tulog ho ba? Sumbong nyo na kay Mayor para habang nandiyan kayo. Sino ba yung mga nakikita ninyong hindi nagpapatupad nung dapat na ipinapatupad nila? Sige po, sige po. Huwag niyo pong hipan, hindi ho mainit yan. Kausapin niyo po para magsalita po. Huwag niyo din ho kakatukin, hindi ho pinto yan. Mga maingay na motor po dito, kuya. Paano? Maraming maingay na motor. Hindi pinapatupad, hindi hinuhuli, ganun ba? Opo, ganun po. Hindi daw hinuhuli, Mayor eh. Sino ba dapat nanguhuli nun? Ano mga po yan eh? motor na maingay. Meron po tayong Traffic Management Office at po yung barangay po natin. Yung traffic po naman yun, under din po naman. Under po yun ng city. Oo. Pero well-coordinated din po yan sa barangay. Kasi may empower din po para manghuli ang ating barangay po eh. Oo, binibigyan natin sila ng ticket na citation. Kasi sa laki po ng Paranaque, we have to empower the barangay. Para po sa bawat lugar, simultaneously, we could implement all ordinances in our city. Siguro, gano'n na lang, pakicheck na lang po yung nagiging mga locks. Kasi baka mamaya magkakabarangay. Pre, okay na yan. Mga ganun. Sa San Dionisio po tayo, Paranaque, si Marcia Garcia. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po si John? Good morning, Kuya. Good morning, Mayor Edwin Olivares. Sa panunungkulan niyo po bilang Mayor ng Paranaque, ano po ang masasabi niyong pinakamalaking achievement na maipagmamalaki niyo? At ano naman po ang biggest failure na nais niyo pong magawa kung sakali po muli po kayong mahalal bilang alkalde ng Paranaque ngayong 2019 election? Salamat po. Biggest failure niyo muna. Okay. Palagay ko biggest failure niyo yung isa,
biglang may tumakbong kalaban kayo ngayon. Kasi Kuya nakaraan, Daniel, wala. Wala po. Di ba? Nung nakaraan, wala na eh. Biglang, meron na. Ano po ba ang biggest failure nyo ngayon? Dyan? Siguro Parang yung gusto nyo pang ano. Yung aking biggest failure, Kuya Daniel, yung mailipat ko po yung aking mga constituents sa ibang probinsya. That is my biggest, yung aking pong mga nasa riverbank, ng mga danger zone, na hindi ko po na-accommodate lahat sa city. Masama po ang loob ko po doon. Ayakong po na mailipat po sila. Dahil nga lang po sa problema sa scarcity sa lupa, hindi po namin kayanin po talaga sa Parañaque. Parang much as you want to accommodate them dun Dito sa po city. sila, extended family po sila. Pero yung resources po ng Parañaque na yung lupa, wala po kami makuha na lupa para paglipatan po sa kanila. Pero hindi ko naman sila pwedeng mapanatili sa danger zone. Kasi kawawa naman po yung mga anak po nila kapag bumabagyo, linilipat po namin po sila at hindi po sila safe po doon. Hindi sila Ano safe. din kayo? Remiss din kayo sa tungkulin ninyo kung hindi nyo gagawin yung bilang ama ng lungsod. Kaya nga po, Kuya Daniel, nag-allocate kami ng 4 hectare. Pero yung 4 hectare is not sufficient. So yan po yung nakita ko. Pero napapakinabangan na ho ba yung 4 hectares na yun? 700 families na po, Kuya Daniel. So, ibig sabihin po, saturated na. Yes, meron pa kami ginagawa po mga almost 300 pa ho doon para mailipat pa ho natin ng iba. Pero doon sa laki po ng problema na nakatira po sa atin sa riverbank, sa danger zone, hindi po talaga kakayanan. At masama po ang aking loob po talaga, Kuya Daniel. Kaya tingin ko, yan po yung isang failure. Nakabawas din sa butante mo yun. Di ba? Kasi di ba, constituent nyo yan eh. Tsaka, lilipat mo. Dito po sila lumaki. Dito po sila nagkaanak na, extended family po sila. Yan po nakita ko pong isang failure ko po na dapat ko pong mabigyan pa ho ng solusyon pagtayo po ng mga medium-rise building. So, yan po yun. Yung pong MRB po natin. Yan po yung pong isa po. Ayun naman yung biggest accomplishment daw nyo na pwede nyo yung bilanggit ko po sa inyo po kanina kasi ang city po, we invest in education. Kasi wala po tayong pwedeng ipamana sa ating mga anak kundi edukasyon. Pag hindi po natin napag-aral ang ating anak, alam po nyo, problema po ng pamayanan po yan. Problema po ng ating gobyerno. Hindi po siya magkakaroon ng isang magandang umaga, kinabukasan. Kaya in-establish po natin lahat ng eskwelahan sa bawat barangay, yung ating pamantasan, yung PCC natin, yung ating PUP Parañaque Campus, pinalaki pa po natin para po sila, may match naman po natin sila doon sa 40% na may ordinansa po tayo, na may trabaho sila dito sa ating lungsod. Ayan. Basta ako, ang pinakamagandang pamana ko sa mga anak ko maturuan na matakot sa Diyos Kasi kahit na... Marami kasi ngayon mayor nakapag-aral pero si Raulo di ba? Parang gano'n. Kung sino pa minsan yung nakapag-aral, siya pa gago, di ba? Makita mo, may mga dami nakapag-aral, sila yung mga kaya dapat alongside with that di ba? Ang maganda yung magandang at least napupursige yung mga kabataan na sa halip mag-addict, mag-aral doon sa nila. Ayan, salamat po. Sa Sun Valley, Parañaque naman tayo, si Lalaine Gonzales. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Sun Valley. Ano po ang may paglilingkod? Dito po si Mayor Edwin Olivares. Good morning po, Kuya Daniel at kay Mayor Edwin Olivares. Isang dekada na po kaming mga informal settlers dito sa Sun Valley, Parañaque. May pag-asa po bang mapasa amin legally ang titirikan ng aming mga bahay? Salamat po. Formal settlers sila, Mayor. Kuya Daniel, yung pong mga tungkol sa ating palupa na programa, individually, case-to-case basis po siya talaga. At inahandle po ng ating lungsod ng Parañaque po yan. Katulad po ng sa Sun Valley, nung isang araw, handun po kami sa Olivo Compound. Nagbigay na po kami ng Certificate of Lot Assignment po sa kanila po doon. Na sila na po yung may pag-aari doon sa lupa tinitirikan nila na ninegotiate po ng ating city po yun. So, lot assignment. Yes. Ano po ba kaibahan nun sa lot ownership? Oo. Yung lot assignment muna kasi gagawa po siya na parang subdivision plan Okay. No, na subdivision plan. At meron siya specific na lot tsaka block number. Tapos yung po yung dadalhin po natin naman po sa Bureau Plan para ma-unitize po natin yung title. Okay. Para yun ang specific So, na yun lot. ang unang hakbang. Yan po unang hakbang. Para ma-unitize po natin po yun. So, ang ginagawa po ng city po yan, nine-negotiate po ng ating city doon po sa may-ari ng lupa. Kasi may first preference po. Yung nakatira for more than 10, 20 years po sila
doon sa lupang yon. Tapos ang gagawin naman po nyo, bibilin po ng city po yan. Tapos yung mga tao naman, hindi po libre po yon. Babayaran po sa city, pahulugan po yan ng 10 years, 15 years, 20 years, kung ano yung pinakamagaang na scheme po sa kanila. O ito, nangiintriga to si Michael Pahatin. Sinasabi daw ng mga taga-Paranaque, wala daw kasiguraduhan yung lot, yung assignment, yung certificate of lot assignment. Ang ginagawa daw kasi ni Bernabe dati, siyempre bida ni Bernabe naman yon na lot award. Ano bang ano yun? Hindi ba pwedeng lot award din kayo? Meron din kaming title na award katulad sa GSIS. Pero yung po ang unang prerequisite muna bago po tayo magkaroon ng title. Yung pong title. At yung title, kasi hindi naman talaga kanila yung ano na yun. Minsan nine-negotiate pa yun doon sa may-ari. Tama po yun. At saka yung i-release po yung title po nun kapag nabayaran na sa city. Kasi hindi naman po siya libre. Kasi para naman yung kanilang babayaran sa city, maiikot naman natin, maibili naman po natin sa iba para umikot naman po yung pera ng gobyerno. So that's the time that you will give award the title. lot award. Yes, doon na po yun. Kapag fully paid na po sila sa city. So pero, ang una muna, lot assignment. Muna. Okay, para pag may lot assignment ka, yan ay ikaw ang priority yung niyan. sa loting yun. Ikaw na dyan. Na meron na siyang subdivision plan. Okay. Na meron siyang subdivision plan. Pag nabayaran na po nila sa city, pipili po sa scheme, kung 10 years, 15 years, 20 years, kung ano po yung magaang, pag nabayaran po nila, yun po ibibigay sa kanila, yung pinaka-title. So ikaw ang may right of first refusal. Kung halimbawa na hindi ko kaya yan Ay, meron po silang scheme na magaang po, na hindi po mabigat. So they have the choices kung ano po yung magaang po sa kanilang monthly amortization, na hindi po sila maapektuhan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Yun hong haba ng panahon ng pagbabayad. May scheme po siya, 10, 15, 20 years. 10, 15, 20. Yes, makakapi. At meron po tayong create na isang opisina po niya na nag-handle. Ano yung sa 10, 15, 20? Meron ho bang age limit yon? Kasi ganito pagka ako hindi na ako makautang ngayon ng ng 10 years Oo nga. Tapos sabihin, hindi, pag 10 years, hindi ka na pwede ng 10 years. Kasi pagka daw ho mga edad na namin, edad na natin, meron din tayo magkakalayo na edad. Sabi daw kasi, hindi na pwede yung mga 20 years sa atin. Ganon, pagka mangungutang. Ayun ba, meron bang? Ganyan po yung sa pag-ibig Kailangan on the maturity, hindi ka abot ng 70 years old. So, ibig sabihin, kung 52 years old, 18 years lang po pwede. Exactly. Ganun po mangyayari. Ganun din sa inyo. Meron rin pong ganoon na ganoon. At the age of 70, may scheme po siya. Paano kung halimbawa ngayon 70 years old ka na, di ala ka na? Yung anak na lang po ninyo. Kung wala kang anak? Yun po, yung asawa ko. Kung patay na asawa mo? Kung saan nyo i-assign yung tao po. Kung kanino i-assign yung lote. Pero kayo may priority. Hindi, kung ulilan lubos ka nga ho. Yun po yun. Nag-iisa ka lang sa buhay. Yun. Ako lang ito. Yun. Kapag may edad ng 70, it would be case-to-case basis na po mangyari. Doon ka na lang sa home for the aged. Ganon. Kawawa naman tayo pag ganon. Pero yun ang kasi mga process nila. Doon po nakalagay po yan na Daniel sa ating implementing rules and regulations. May IRR po yan. May IRR po siya. Hindi, but speaking of which, ano naman yung para sa mga may edad na kagaya natin? Diba, meron ba kayong mga special projects naman sa kanila? Ay, opo. Yung pong ating senior citizen po sa atin, Kuya Daniel, meron po kaming binibigay na OSCA Care Card. Sa Paranaque po. Sa lahat naman yun, di ba? National ID po yun. Okay. Meron pong hiwalay po kami local card. So, meron kayo pang local? Yes. Ano naman ang pakinabang ng meron po siyang benefits po doon Kapag nagbe-birthday po siya, may cash gift po yun. Magkano naman ho? Kapag po 60 years old to 74 years old, 500 pesos. Pag birthday, 500 kapag Christmas po. Pag 75 years old po siya, 1,000 sa birthday, 1,000 sa Christmas. Kapag po 85 years old po, 2,500 sa birthday, 2,500 sa Christmas. Aside po doon, meron pa po silang tinatawag po natin yung PhilHealth na binibigay po lahat sa kanila. Meron silang free laboratory sa birthday month po nila. Kaysa cake ang binibigay po namin, tataas po yung sugar Kaya free laboratory na binigay po. Binigyan niyo ako ng cake, di ko man makain yun. May diabetes ako, parang gano'n. Kaya free laboratory binibigay po ng city. Tapos may pa po tayong movie pass booklet po sa atin sa kanila. Tapos pwede sila manood ng libre sa... Libre po. Ay, baka naman napakahaba ng pila. Hindi naman po. Kasi ang sinehan po sa amin, 3 po yung aming cinema po doon Kaya makakapili sila either sa Sukat, either sa BF, o either po sa Bikutan. Libre po yun sa ating pong mga senior citizen. Tapos, kumpleto po sila doon sa ating pong yung mga booklet, sa mga discount,
Sa discount sa supermarket, discount po sa discount pa pagbili ng gamot. At sa amin po, ang senior citizen po, meron po kami pinasang ordinansa. Wala pong huli kapag is color coding. Kahit sakay lang po siya. Kahit sakay hindi siya nagmamaneho. Tapos in-anticipate na rin po namin. So, pwede nang excuse sa color coding yung ano? Basta may sakay na senior citizen. Ay, naku, masasama na kami ngayon yan. Kasi madalas, Nay, Tay, iwan ka na lang. Ngayon, sasama ka na. Tay, coding ako, sama ka. Di ba? Basta kasakay lang po. Pakikita lang niya yung kanyang ID. Wala po siyang huli sa color coding. At hindi lang rin po yun. Libre rin po sa parking fee. Sa Parañaque po. Okay. Pakikita lang po niyo yung ID, kahit sakay lang po siya, libre sa parking fee. Eto, sabi, yung mga senior citizen, 6 na oras daw sila pinapapila para makakuha ng benepisyo. Sabi naman sa FB. Opo. 6 na oras. Ba't naman pinapapila ho pa? Ang ginagawa po ng city po niyo, binababa po natin sa barangay. Ang city na po bumaba sa barangay para doon po nila kunin. Tapos after hindi nila makuha sa barangay, meron pa po silang 10 days para kunin sa City Hall para po sa kanilang benefits. Mayor, ano lang po, no? Just thinking, di ba pwedeng padala na lang sa kanila yun? Yun nga po. Kasi parang, alam nyo naman, minsan, papatakbuhin mo, papakatin mo, hirap ka na nga lumakad. Ang problema po natin, pera po ng gobyerno yan. Baka pagdala ng malaking pera, hindi rin po natin masabi, accountable yung ating officer po doon. Oo, accountable. Hindi ba pwede? Kasi ngayon, meron ng mga banking system yung mga ATM po natin. Nalilipat na sa ano nila, di ba? Ang problema naman po yan, kailangan liquidated po ng treasurer po yan. Minsan, hindi na i-report. Siyempre, senior citizen, kung namatay na, oo. Pag naibibigay yung pera ng gobyerno, hindi maliliquidate. So, hindi naman pwedeng pumila iba para sa kanila. Pwede rin po, may authority. Basta bibigyan lang ng authority po. Meron po siyang authority. At pag hindi nyo nakuha, yung pong specific na time sa barangay po yun, pwedeng kunin sa City Hall po yun. Pwede pong kunin sa Oscar. Parang yun ang yung nirereklamo na. 6 na oras pa ako nakapila dito. Ay, nakita mo, hirap na nga ako. Yung mga ganun. Kaya po, ayan, sige, malapit na rin kayo dyan, kaalahan nyo. Tapos Kuya Daniel, ito lang time natin na nagkaroon ng benefits ang senior citizen. Nung pong past administration, wala po sila ibinigay. For the senior citizen. Wala po sila binigay na dagdagan nyo naman. Ay, opo. Tsaka yung 100,000. Apo. Diba pag naka 100 years old? Apo. Baka pwedeng ibigay na ng pinag-uusapan po namin po ngayon, itong ng ating na City Council, pagdating ng 80 years old, hati-hatiin na po natin. So pagdating ng 80, magkano bibigay nyo? 50%? Baka hindi po. Baka 25,000, tapos 25,000, 25,000, hanggang makuha mo sa 100 years old yung 25. Ganun po yun. Pero ginagawa po yung ordinance po hunan. Ginagawa po yung ordinance po. Dapat. Pero yung po aming pinag-usapan, yan po yung sa OSCO office natin na innovation. Para at least makakuha sila ng partial bago yung centennial nila. Dahil konti lang umaabot doon. We'll do that. Ng 100, Apo, pwede yan. Pagdating mo ng 85. Ito pong 100,000, administration lang rin po namin, binigay po lang itong ordinance na ito. Okay. Apo. At least, kung mas maaga, mas maganda. Apo. Don Bosco, Parañaque, magandang umaga po sa inyo. Tuloy po kayo ng mga paglilingkod. Good morning po, Kuya Daniel at kay Mayor Edwin Olivares. Ito po ang aking katanungan. Patungkol po ito sa proyektong ginagawa ng mga Maynilad at road rehabilitation sa loob ng Moonwalk at Karatig na subdivision. Bakit po inaabot ng pagkatagal-tagal ang ginagawa ng mga kontraktor na ito? Tanong ko rin po, wala po bang direct influence ang Office of the Mayor dito sa mga project na ito para maiwasan ang pagkabinbin ng mahabang panahon para sa completion ng project na ito, para hindi naman po magsasuffer sa matinding traffic congestion ang mga residente, lalong-lalo na ang mga estudyante? Parang mataas ang presyo ni boss. Paano ba yun, Mayor? Opo, Kuya Daniel, ang ginagawa po niya, minomonitor po ng city po yan. Usually, project po yan ng DPWH. Usually po na project ng DPWH, yung ating mga drainage na ginagawa. At ang problem lang po dito, pag po nag-umpisa po yung drainage po natin, construction ng DPWH, doon po nagkakaproblema pag may tinamaan na utilities. Yung pong utilities ng Maynilad. Yan doon po doon po nagkakaroon po siya ng delay.
Kasi nga po, we would consider na magkaroon ng relocation yung utilities kasi ang maapektuhan naman yung supply ng tubig. Correct, correct. Doon po. Pag Pero may naputol. sinasubmit po silang timetable po sa atin at saka yung kanilang aming monitoring, minomonitor po natin po yan na Kung kailangan nakaka-comply sila sa timetable. ang problema po, humingi sila ng extension. Dahil nga po doon po sa utilities na tinatamaan. O kasi magre-relocate po yung Maynilad po doon ng kanilang facility. So paano ho nyo pwedeng pilipitin ang leg nila Apo. para mas mapabilis yung trabaho? Amin po iniimbitahan po sila at kinakausap po natin po sila at i-justify nila yung extension na hinihingi po nila. They have to justify it. Wow. At kailangan on doon sa kanilang extension na hinihingi sa city, kailangan they have to comply. O kasi dapat makatarungan naman Apo. kasi kung minsan di ba parang talagang may mga contractor din na balahura At saka ibabalik nila in proper condition yung kanilang hinukay doon on particular project. We make it a point there. Baka pwede yung silipin yung sa moonwalk kasi parang masama loob ni boss, Apo. Yung po sa Rodriguez Avenue, nagkaroon na po kami ng overlay spalting po. Tuloy-tuloy na po yun. Yan po yung sa Rodriguez Avenue po yan. Ayan. Apo. Okay, sisilipin daw po ni Mayor at hindi na kayo nagsisentimiento di asukal. Ayan. Eto. Okay na ba tayo doon? Sige. Okay. Ano na ba tayo? Parang urong sulong. FB reactions na ba tayo? Eto FB reactions natin. May nag-like na 194, may 82 nag-love, may 8 natawa, may 10 nag-wow, may 4 na nalungkot, may 28 nagalit, Mayor. Maagang gumising mga kalaban mo. Parang... Apo siya. Apo. But it happens. Baka, di ba? Hahabol lang daw natin ito sa San Martin de Porres, Parañaque City. Magandang umaga po sa inyo. Ayun pala naman kanina kasi patras. Si Zen Santos. Mga parang Parañaque ladies po ito. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy po kayo. Good morning po, Kuya Daniel, at good morning po, Mayor Edwin Olivares. Ang tanong ko lang po ay ganito. Mayor, iyon pong pang-edukasyon at pagbibigay niyo po ng lupa ay nagawa niyo na po. Ano pa po ang susunod niyong project para sa mga taga-Paraqueño? Paano ba tawag sa inyo? Paraqueño ba? Parañaqueño po. Parañaqueño. Apo. Ayan, okay. Ano bang kasi meron na kayo ni-line up kanina. Tama Is there po, any tama. other thing that you would like to add? Siguro ang amin pang dapat gawin po ngayon, how we could generate jobs. Yung livelihood po natin. Kasi yan po isa po namin pong direksyon na kailangan po magkaroon ng livelihood ang lahat po ng ating pong mga kababayan at we generate jobs. Yung po importante po Ano sa atin. pong specific na sa isip sa livelihood dito, Mayor? Kasi tuloy-tuloy po yung aming training po nung amin pong mga short courses skill development. Ito yung libre. Yes, libre po yan. Apo, Meron po kami specific na office po yan, yung Parañaque Livelihood Resource Management Office. Ano ho basically mga tinuturo? Yung pong mga skilled po natin po dyan, meron po tayo yung pong ating yung manicure, pedicure, yung paggugupit sa buhok, yung mga dyeing ng buhok, yung pong ating pong sa massage, tapos yung po sa maliliit na business, yung ating food preservative, perfume making, candle making, yan po yan. Ang balak po namin po ngayong taon na ito, Kuya Daniel, na magpahiram po ang city ng puhunan. Na additional na puhunan sa kanila, but they have to undergo training. Kailangan may training po sila para mag-avail ng additional na puhunan po sa kanila para po sa kanilang maliit na negosyo. Apart from the training po, meron ba mga collaterals pa yan? Wala po siya. Walang collateral po yan. Kailangan mag-training po lang sila. So once na nag-training ka, parang magkakaroon ka na ng na pwede kang pautangin. Opo. Pero kapag hindi po kayo dumaan sa training, hindi kayo pautangin. Oo, kasi ano gagawin mo doon? Yun po yan. Yan po yung ating balak po. To generate jobs, livelihood, additional para po sa ating mga... Magkano naman ho ang maximum na pwedeng utangin? Initially po na pinag-aaralan po namin 5,000 muna. 5,000. Kapag nabayaran po siya, susunod pwede siya mag-10,000. Pero no interest po yan. Walang interest. Walang interest po siya. Paano naman ho ang bayad? Baka hiramin mo umaga, soli mo ng hapon. Hindi po. May scheme po yan. May scheme po yan. Na makaikot po siya doon sa kanyang hanap buhay. Tapos kapag nabayaran po niya yon, susunod na utang niya, pwede na 10,000. Pwede na magtaas. Yes. Kasi katiwa-tiwala ka na. Ganun po. Ganun po siya. Okay po. Abangan nyo na lang po at tignan natin kung sakasakaling inyo pong ibabalik pa rin sa pwesto si Mayor sa darating na
eleksyon. Ayan. Ito po ang ating complete me, Mayor. Pakibasa lang po at pakikumpleto lang po. Kapag ako'y nanalong mayor ng Luzon na Parañaque sa 2019 midterm election, pinapangako na yung pong ating inumpisahan noong 2013, ipagpapatuloy po natin sa kagalingan po ng lahat ng sektor ng ating mamayan. Maraming salamat po. Ayan. Mayor, maraming salamat. Salamat sa pagpapanganak po. Re-electionist, Parañaque City Mayor Edwin De Leon Olivares. Dito naman po sa programang Bawal ang Pikon! Get straight!